Oo nga, si Ate Ning. Ay, hello po. Makauwi na po kayo? Yung asawa nito namatay. Patay, yung nagpunta kami sa Burol, di ba, Ate Ning? Noong January 3 po, namatay yung asawa ko. 5 kayo yata pumunta. Opo. Kumunta ako sa agency na magpalipat. Walang pakialam yung agency. Tapos nitong huli na namatay yung asawa ko, pinilit ko talaga kasi karapatan ko nilang tumulong sa akin eh. Tapos yun, sabi ko, pag hindi nyo ako tutulungan, magkita tayo dyan, ipapatulpo ko kayo, ganon. Sinabi ko talaga ng ganon. Tapos 2 months akong walang trabaho doon, pero sinasabi ko sa mga anak ko na may trabaho ako doon, nagpapadala ako, pero hindi nila alam na hiniram ko yun para makapadala lang po. Ay, grabe. Ito po ate. 1, 2, 3, 4, 5. A total of 20,000 pesos. Ano po, mga ka-business naming minamahal. Tama lang naman, di ba? ang tabas? Oo, tsaka yung ano, yung Alin? kulay. Wala namang pinagkaiba eh. Ayan na, Natanggal mga lang yung ka-business. puti. Oh. Ha? Natanggal lang yung puti. Ay, syempre na. Napatungan pa lang. Eh, ganun talaga. Eh, tanggapin na natin yung katotohanan. Tsaka, di po ba mga ka-business, hindi naman tinitingnan sa buhok yan. Ganon. Sa mukha. Oh. Wala ka pang puti, ma? Mayroon na, ayun o. Ha? Yeah. Meron ako puti. Ay. May ano po doon? May Pinaglato. Ano yung lato-lato? Nagulat ako sa iyo. Naka-vlog pa lang. May naghahanap po kasi. Hindi, magbablog nga sana kami rito sa ano, sa ka-business family, yung good vibes. Bakit? Anong Lato-lato, ano yun? yung lato-lato? May naghahanap po kasi. May dumating. May mga kasamang anak niya tayo. Dumating. Sino? Babae po eh. Tapos may kasamang 3, ewan po, anak niya tayo. Anong kailangan daw? Hindi ko po alam. Sa hinahanap daw po kayo. Meron pa. Ano siya eh, umiiyak eh. Nangingi ng tulong baka. Siguro po, kasi malungkot eh. Umiiyak kaya may Ayun. pambila ka Sa to. bagay, wala namang umiiyak na nakatawa eh. Meron din, kapag Dapat. ano, masaya. Eh, teka saglit. Punta mo na ron at susunod ako. Susunod Sige ako. po. Ha? Sige po, kuya. Oh. Sige na po. Oo. Pasok nila lato-lato. Ano po? Gulat ako. Mamaya na lang tayo mag-vlog nung ano. Punta mo natin yun. Sige, si lato-lato. Hindi, meron daw dumating. So yun mga ka-business, ano po, mamaya na lang yung ating ano, pampa-goodbye. Ano kaya ito? Toy. Ha? Po, kaya ka business. Ako kasi nilig ka business. Yung dating pinuntahan mo yung asawa kong namatay. Ay, si Ate Ning, yung OFW. Opo. Yung pumunta ko kayo ng lamay ng asawa. Oo nga, si Ate Ning. Ay, hello po. Makauwi na po kayo? So na mga ka-business, si Ate Ning po yung ating subscriber din po, solid ka-business na OFW na nagkaroon ng problema dyan sa abroad at yun nga ano,
nahirapan siyang umuwi kasi illegal yung kanyang pagpunta ron. Yung asawa nito namatay, patay, yung nagpunta kami sa Burol, di ba, Ate Ning? Noong January 3 po, namatay yung asawa ko. 5 kayo yata pumunta. Opo, opo. Buti na kami si ate. Opo, kasi lumapit pa ako doon sa embassy, tapos nabuhat na po kasi 2 months ako talaga walang trabaho doon. Tapos yung may tao doon tumutulong sa akin sa church, tumutulong sa akin, yung nagbibigay, nag-ambaga ng pera, ganun. Tapos nagpadala sa akin ng 1 kilong chocolate, yun lang po, yung tumulong sa akin. Tapos paano po kayo nakauwi? Tinulungan pa ako ng embassy. Embassy. Opo, yung embassy sa akin. Tapos pinilit ko po yung agency namin kasi nung una talaga sa nangyari sa akin, kumontak ako sa agency na magpalipat. Walang pakialam yung agency. Tapos nitong huli na namatay yung asawa ko, pinilit ko talaga kasi karapatan ko nilang tumulong sa akin eh. Tapos yun, sabi ko, pag hindi nyo ako tutulungan, magkita tayo dyan, ipapatulpo ko kayo, ganon. Sinabi ko talaga ng ganon. Tapos yun yung nangyari, yung agency tumawag sa akin na bilhan daw nila ako ng ticket. Sir, excuse mo na, Ate Ning, ha? Ano ba nangyari? Ito yung mga anak niyo po sila? Opo, Ay, Parang- si ate natatandaan ko. Parang yung lumaki bunso. na ito, ano? bunso ko Parang po. nagbago Tapos, itsura niya. Pangalawa, ito yung panganay ko po. Oo. Ito si girl, natatandaan ko siya. Oo, malalaki na. Oo. So yun po mga ka-business, may vlog po tayo rito eh. Yung nagpunta kami sa Burol. Burol nung kanyang asawa at nagpaabot din tayo ng tulong. Kanya lang yung panahon na yun, si Ate Ning ay nandun pa sa anong bansa ngayon, Ate Ning? Jeddah po. Sa Jeddah at kasalukuyang malaki ang problema niya noon para makauwi. Kasi may problema yung iyong ano ba yung papeles? Opo. Kasi TNT po ako doon. Ayun oh, shout out sa ating mga kababayan, mga OFW. Ito marami makaka-relate sa istorya ng buhay ni Ate Ning. Sa mga tao doon, pwede ko po silang batiin, kuya. Oh, pwede naman. Kay Ate Mary Ann El Canyo, taga Bicol po siya. Yun yung taga-bigay ng trabaho ko kapag wala akong trabaho. Extra, gano'n. Siya nagpapalakas ng loob ko. Pati si Ate Juna, taga Nueva Ecija po yun. Yun, pati kay Kuya Luciano po. Sila pong tumulong sa akin. Bigay ambagan, pampira, pamauwi ako, pambaon. Grabe ang hirap nung dinanas mo doon. 400 Ano? real lang po ang dala kong pera pagdating dito eh. 2 months akong walang trabaho doon, pero sinasabi ko sa mga anak ko na may trabaho ako doon, nagpapadala ako, pero hindi nila alam na hiniram ko yun para makapadala lang po. Ay grabe. Tunay na kasaysayan, istorya ng isang OFW, no, na sa likod ng mga ngiti kapag ka nagbibideo call sa mga mahal sa buhay, sa mga anak, ay para bagang okay lang. Mahirap talaga. Pero yung hirap at sakit, sakripisyo na dinaranas, tunay na kalagayan, itinatago. Ito istorya ni Ate Ning. Alam ko ang ano nito mga ka-business, yung kanyang pinagdaanan. Kasi nakapag-usap kami nito noon sa Messenger. Paano kayo napunta rito? Ibig ko sabihin na buti alam niyo rito, Ate Ning, sa amin. Hindi, nakipag po ako sa mga mga videos nyo, nakikita ko yung address, may nakikita ko address doon, yun, sinubukan ko lang pong tuntunin dito. Maaga pa po kami umalis doon sa Taguig. Ba't hindi ka na lang nag-message sa Messenger na pupunta kayo para... Po kasi surprise po namin punta dito. Yung kung alam talaga namin po tuntunin dito. Kasi nagko-commute lang po kami kasi wala talaga kaming pera. Kasi nag-ano kami ng yung angkas kaso mahal po kaya nag-commute na lang po kami. Angkas, di ba motor yun, hindi kayo cashier roon?
Yung may sasakyan naman po, Meron bang ganon? joyride. Joyride. Opo, kaso mahal po eh, kaya sinubukan naman po namin mag-commute. Hinanap nyo. Opo. Tapos yun natandaan ko po dito yung kulay blue. Nakikita ko yun sa video ng asawa ko. Yung ano. Oh. Terrano, Kumusta itong mga bata? Kumusta kayo nak? Okay lang naman. Ayos lang naman po. Naninibago lang kasi wala na po si Papa. Pero okay naman po kasi kasama na po namin si Mama. Kasi kasama na po namin si Mama na kahit na mahirap yung buhay. At least nakauwi siya ng ligtas. Yan. Oo. Magkakasama na sila. po. Pero iba po kasi yung talaga yung buhay pa yung asawa ko kasi kung anong problema sa bahay, siya yung naghanap ng paraan talaga na makakain yung mga anak ko. Ngayon nasubukan ko na ako na maghanap na saan ako maghanap, saan ako maghiram, ganun yung parang ang hirap pag wala na talaga sa buwan. Teka, saglit. Siguro sa loob tayo, para makapag-usap tayo ng ng maayos. Pasok muna kayo po, Atining. Dito na lang. Tama-tama. Ano na to? May tanghalian na to. Paluto na sila. Ay, meron na. O sige. Tama, pakainin muna, no? Pakainin muna natin mga ka-business. Tara, dito na lang. Asa si Bay? Dito na tayo. Nakisintas nila. Pasok na lang po natin. Pasok niyo lang po at Ano po? Kasi galing po kami sa labas morning. hirap ng mga business. Ay kaya may papaya. Tama-tama, kakain na ng tanghalian. Ba sinong diyan? Sinong Ang cook namin ngayon ay kasi mga bata. Naku po kayo. Upo kayo. si Bay. Wow. Upo kayo, Ate Neng. Upo kayo. Upo. Kain mo na po. Teka, ano pala Ate Neng? Pasensya ka na ha. At medyo upo kayo Ate Neng, upo kayo. Dito siguro po, upo niyo si Ate Neng para medyo sa Dito ka na. Ate Neng, okay lang po ba ito na binablog natin? Naka-vlog tayo? Okay lang po, walang problema po. O kasi magbablog sana kami kanina ng mga Okay lang naman po. good vibes ba? Ano po? Mga kagwang. Ano na sitwasyon ninyo ngayon? Sa hanap buhay po ba? Paano ngayon? Diskarte ninyo? Yun yung pong problema namin eh. Kasi yung ito lang nag-extra ng trabaho. Ito panganay. Anong trabaho mo na? Ano po, Pryman po ako sa Unlivings po dun sa amin, sa Taguig po. Extra, anong ibig sabihin? Yung ibig sabihin ay Part-time. pinapatawag lang pagka kailangan, ganun ba yun? Opo, ganun po. Paano yun? Sa loob ng isang linggo, ilang araw ang pasok mo? 3 days lang po. 3 3 days, araw lang? 2 hanggang 3 po. Ganun po. Ay, Diyos ko. Minimum naman ang bigay? Hindi po. 300 per day lang po siya. Ay, ba't gano'n? Parang malaking kumpanya yata yung Unlivings Maliit lang po yung yung mismong store na yun po. Oo. Ano yan eh? Parang taga-prito ka na? Apo, Pryman po. Hindi ka na nag-aaral? Ikaw panganay Hindi ka na nag-aaral? Nag-graduate ko lang po ng grade 12 po. Parang high school. No? Ilang taon ka na ba na? 19 na po. 19. Ay, buti at kahit pa paano meron kang
trabaho, pang-alalay, ano? Opo. Eh, ito si Kuya. Ito yung si Guwapo, yung long hair. Ilang taon ka na, nak? 16 po, mag-7. Magsi-17. Anong nag-aaral ka pa rin? Opo. Mag-grade 12 po sa Pasukan. Oo. Pero nag-ano po ako yung training ganun. Para sa... Sa cheer dance po. Training sa cheer dance. Para lumalaban-laban po ganun. Para din makaano po ako, nakuha din po ng pang allowance ganun. Ibig sabihin, Scholar din. ibig sabihin ay panlaban pagdating sa sayawan. Oh. Teka. Ito naman si Bunso. Ikaw, Bunso, ano? Magde-grade 8 na po. Grade sa 8? pasukan. Ayan. Ate Neng, paano paraan ang ginagawa mo ngayon? Kasi syempre, galing ka sa abroad, nagka-problema roon, walang ng Diyos ay nakauwi ka ng matiwasay. Syempre, walang ipon, walang naiuwing pera. Tapos, patay pa yung asawa mo. Paano, maliban dito kay Kuya na mayroong pa-extra-extra. Yun po, yun. Pag may extra siya yun, binibili namin bigas. Minsan, nakakasiip pa siya doon sa amo niya. Mag-advance, pambayad namin ng kuryente kasi hindi pwedeng madali yung bayarin. Maliban doon, ano pang ibang kumbaga source of income po, Ate Neng? Nag-ano po ako yung sa mga kapitbahay yung nagpapalaba. Matanggap kang labada. Yun lang po yung ano ko doon. Kaya nag-a-apply ako ng mga katulong ganun. Kaso lang mababa din yung bigay na sa 4K ganun. Kaya yung kinausap ko silang tatlo na babalik na lang ako sa sa abroad. Mag-apply ulit. Itong mga anak ko nagagalit. Sabi niya, mag-apply ka ulit tapos ganun din mangyari ulit. Pasalamat kami ngayon, umuwi kang buhay. Baka sa sunod, bangkay na yung uwi mo sa amin, sabi ng mga anak ko. Sabi ko, wala tayong choice na kasi mag-isa lang ako. Mag-aaral sila. Tapos yung mga bayaran pa namin. Sa akin ito, sariling ko lang ito, pananaw, opinion pagdating sa ganyang bagay. Ngayon ganito yung sitwasyon nyo, Ate Neng, wala na yung asawa mo, yung tatay nila, parang sobrang lungkot naman kung iwan mo pa ulit sila, di ba? At kawawa naman yung mga bata. Kailangan ka kasi nila ngayon. Kaya lang, andun pa rin yung katotohanan na kailangan mo maghanap buhay para may taguyod sila. Kaya nga po. Buti nga po yung mga anak niyo malalaki na sila eh. Tsaka hindi na sila yung mga batang alagain pa. Oo. Pwede po magtulungan na lang kayo sa Pilipinas. Kesa mag-abroad pa po kayo. At ikaw muna pala, Ate Neng, ano bang sadya nagpunta kayo rito? Di na talaga ako na udyukan talaga ako dito pumunta, kuya, kasi buhat nung bayaran din sa bahay, parang masakit din para sa akin na pag hindi ako makabayad, yung mga anak ko mini-message sa may-ari na alis kayo na, magsihanap na kayo ng ibang tirahan, ganun. Kasi kailangan din namin ng pera, ganun. Kahit makiusap ka na, yung parang masakit din na binabato sa anak. Sabi ko nga sa may-ari, sana sa akin na lang sabihin, wag na lang yun sa mga anak, ganun. Kasi masakit din, paano yan, yung may-ari nanihil na. Sabi ko, kinausap ko naman na yun, sa next week darating yung nanghihiram ako ng pera doon sa Zamboanga sa mga kamag-anak ko doon, sa mama ko, ganun. Sa kapatid ko, nag-ambagan sila doon para lang maipadala dito, ganun. Pero binabayaran ko po yun kung magkakataon na magkaroon ako ng pera. Oo. So, ibig sabihin ay ang dahilan o ang purpose ng pagpunta nyo po rito sa amin, sa business ay para
manghingi po ng tulong po kung baka sakaling matutulungan kami. Para saan po Ate Neng? Paki-ano na lang po, Yung pasuyo na lang. matulungan namin yung namin mag-ina na sana makalipat din kami ng matirahan tapos mabigyan ako makaplastar ako ng may hanap buhay man lang ganun kasi itong mga anak ko ayaw talaga bumalik ako sa sa abroad. Wala naman kaming ibang malapitan kuya kundi kayo lang po yung nasa mind ko talaga na kasi pagdating po ng pera kahit kamag-anak mo, ina-down ka po, sabihin po nila na daw ibabayad ko, wala na daw akong trabaho, wala daw asawa, saan daw ako kumuha ng pambayad. Sabi ko, maghanap ko naman ako ng trabaho. Ngayon lang po kasi gipit talaga. Umuwi kasi ako, walang-wala talaga kaya. Kaya buong buo yung pasya namin, kuya, na lumapit sa inyo, nagmamakasal kami. Ano bang totoong ano ba ang totoong sitwasyon ngayon doon sa tinitirhan nyo? Hindi kayo nakakabayad? Ilang buwan na? Nakakabayad po kami kasi nanghihiram ako kasi lang pag na-delay, yung parang inaanuhan kami ng mga salitang minsan minumura yung anak ko, gano'n. Kaya yun ang ko na makakalipat din tayo dito. Wala namang mutya sa atin. Sabi ko sa kanila, pinalakas ko rin loob nila kasi yun na lang lagi maririnig namin doon eh. Lilipat, sana mo kayo lilipat Ate Neng. Yun nga pong problema namin na kasi mismo kamag-anak namin lapitan, wala din. Kaya sabi ko, isa na yung option natin talaga, isa lang talaga yung namin na buong buo na yung pasya namin na lumapit po sa inyo, ganun. Kaya tinuntun po namin dito talaga, kuya. Naintindihan ko kayo at nararamdaman namin ni Mrs. Ka-Business yung inyong damdamin. Yung nabanggit mo may kamag-anak ka sa Zamboanga, wala gusto nyo bang umuwi roon? Naisip nyo ba yung ganon? Ako naisip ko po talaga nung walang-wala ako kasi at least doon kahit walang bigas may mga saging doon, kamote, gano'n. Kaso lang yung mga anak ko po kasi dito yung nila yung pag-aaral. Parang dito sila lalo na yung isa may na magkaroon ng scholarship. Ayun sa pag-aaral makukompromiso. Opo. Kasi pag sa amin din kasi malayo din yung school. 2 hours din bago sa school. So ang hinihingi mong tulong, linawin ko lang po Ate Neng ha. At huwag kang mag-alala, kayo na may naiintindihan namin ha. At ramdam namin yung bigat ng kalooban mo ngayon. Apo. Ang hinihingi mong tulong ay malilipatan, tama? Apo. Pagdating sa ganyan Ate Neng, paprangkahin po namin kayo. Kung dito sa amin, siguro pwede tayo maghanap. Kaya lang ang tanong, ano bang pasya ninyo? Doon pa rin maghahanap sa lugar na tinitirhan nyo ngayon, maghanap ng panibagong upahan? O ano ba? Kasi dito, makakapaghanap yung mga kagwang natin, ikot tayo, no, bay? Opo. At ang tanong ay,
papayag kayo mga anak mo. Wala lang problema kuya kasi kinausap ko na po yan sila kasi sabi ko paano kung ipagkaloob ng Diyos na tutulungan nga kami sa inyong team tapos ngayon baka sakaling lilipat tayo dito. Sabi naman ng mga anak ko walang problema pero yung pangalawa ko kasi kuya gusto talaga doon magtapos sa Signal. Pero sabi ko naman Kasi graduating ba yun? Opo. Graduating ka ano? Oo. tapos sabi ko wala namang problema kasi kahit makitira doon sa sa kamag-anak namin, may kamag-anak kami doon isa. Yun ang tirahan niya uwi sa amin, dadalaw sa amin ng weekend ganun. Oo. Kasi ito nag-extra naman sasama to sa akin kasi extra pa lang naman siya ng trabaho. Pwede naman siya makapaghanap ng So yun mga ka-business ramdam ko yung bigat ng kalooban ni Ate Neng. Siyempre single parent siya ngayon at siyempre sariwa pa yung mga pangyayari na yung kanyang kabiyak, yung kanyang asawa ay namatay na at bigo pa no doon sa kanyang inaasahan sana na yun nga yung sa abroad at walang wala talaga. So parang ang nangyayari ngayon Ate Neng, aking inalisa na yung inyong mga ginagamit pang Google sa araw-araw ay parang nanggagaling lahat sa mga hiram. Opo. Para lang kasi itong si panganay ay Extra lang po. 300 pesos tapos 3 beses sa loob ng isang linggo, 900. Ay palagay ko talagang kapos Mrs. Ka-Business. Ganito po. Kain muna kayo. Pakalmahin nyo muna yung sarili nyo Ate Neng na masyadong mabigat sa damdamin yung mo. Tapos kain muna kagwang. Pakiasikaso nyo na lang sila. At pag-usapan namin ni Mrs. Ka-Business kung ano yung pinaka-the best na may tutulong namin sa inyo ha. Sana umiyak Ate Neng. Umiyak. Sige, kain na muna po. Kain muna kayo. Ay, sabayan nyo na sila kagwang. Kain na. Sige, kain muna. Lahat tayo dumadaan sa problema at sabi nga wala namang problema na Hindi na solusyonan. walang solusyon, Walang lunas. Mga kagwang, sabay kay Ate Neng ha. Sige po, ate. Sige na mga Kain na po, kain po. Bong, yun na Bong, sabayan niyo na sila. Tama-tama. Anong oras na ba ito 12:30 na. Ayun, sakto lang pala mga business. So, kain na kayo. Kayo kuya. Sige lang po. At Kain po mga business. Kain po mga ka-business. Dati napanood ko lang tong lamisa nito. Ngayon nandito na ako. Lamisa talaga napansin mo. Mga kagwang Damit ko na po kayo. Abong. ito pa pinggan. Kagwang. Mag-pray muna kayo ha. Okay. Kagwang. I-lead mo na lang bay. Tapos ito ang ulam natin pagsasalu-saluhan ay itong ginataang tilapia ba ito? Opo, tiyaga. Tilapia ba yan? Tilapia po yan, tsaka yellowfin ba yun, bay? May halo. Pinagsamang yellowfin at saka tilapia? Kasi po Sinong nagluto? Si bay. Kakaiba ka talaga bay. Kasi hindi naman sila mag-aaway. Patay na yun. Sige na, mag-pray muna. Pasalamat tayo. So yun po, mga ka-business nag-usap kami rito sandali nila Papa Din saka ni Mrs. Ka-Business. At ramdam naman natin kung ano yung kanilang pinagdadaanan, kung gaano kasakit at kahirap nga naman na mawala ng asawa. Tsaka isa pa po, yun nga, isa siyang OFW, kalungkutan nga lang ay nabigo no, sa pangingibang bayan na sana ay magkaroon ng maayos na hanap buhay doon. So yun po mga ka-business, tutulungan natin ito sila Ate Neng tsaka yung kanyang mga anak
magandang pagkakataon na rin po ito para iparamdam natin sa ating mga kababayang mga kagaya niya na OFW. Napakarami natin mga ka-business, mga viewers na mga OFW. Yun, shout out po sa inyong lahat dyan. Mag-iingat po kayo at saludo po kami sa inyong kagitingan. Nagsisikap kayo, tinitiis nyo yung hirap kahit na malayo sa pamilya para lang mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Isang bayani rin po. Yes, opo. Saludo sa mga kababayan nating OFW. So yun na, Tara. Tapos na rin sigurong kumain sila. Tara po mga ka-business. Mga may lakad ka, boss Ako, papayos ko na yung meeting ko. Wala nga sa iyo mo. Kumusta? Okay na? Okay na. Nabusog ba kayo? Nagustuhan niyo yung ano? Opo, masarap Nagustuhan? Nagustuhan niyo po yung luto ni Bay? Lutong Bisaya. Dito siguro si ano. Ayun si Papa Dins. Ayun si Ate Neng. Ay, Ate Neng. Oo. Boss, ano pangalan mo, boss? Adrian po. Case po. Boss, papaya, boss. Kakalimutan ha. Ayan naman tayo mga So yun Ate Neng, no? Ate Neng. Ano ang lasa ng luto ni Bay? Pasado ba? Opo, pasado po. Yan ang isa sa mga talento ni Bay Papaya na tuloy-tuloy naman na nag-i-improve. Bay, congrats! Luto mo pala yung Bay? Husay mo, Bay. Kala namin sa 5-star. Galing 5-star restaurant. Alright, ayun medyo pinagagaan lang natin yung sitwasyon mga ka-business at kanina ay alam namin pati kayo ay napakaraming luha ang bumuhos sa inyong mga mata at ramdam na ramdam natin yung sakit Ate Ning, yung inyong pinagdadaanan mga anak, naiintindihan namin kayo, naunawaan namin yung inyong kalagayan so ngayon hindi na kami magpapaligoy-ligoy, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makakaya. So yun Ate Neng, magbibigay kami sa inyo ng cash assistance. Yung binabanggit nyo po kanina patungkol dun sa lilipat ng tirahan ay siguro po maghahanap muna kami dito, no? At kapag okay na, meron na yung bagay, yung ibig sabihin angkop sa inyong mag-iina. Kasi hindi naman po pwede mga ka-business na basta na lang dahil 4 sila Tapos nag-aaral itong mga bata. Alam ko yung iniisip nyo yung pinanggalingan ni Conrado. Maliit po yun para sa kanila mga ka-business So yun antabayanan mo na lang yun Ate Neng. At magme-message kami sa iyo. Pero ngayon ay tanggapin nyo po yung blessing, no? At naniniwala kami na ito ay magagamit ninyo para makapagsimula siguro, no? Kahit na kaunting hanap buhay. Ika nga wala naman sa laki, uliit ng puhunan yan pagdating sa paghahanap buhay o negosyo. Ika nga nasa abilidad at saka diskarte, determinasyon. Ate Neng? Opo. At ikaw naman ay marunong siguro sa mga pagluluto. May alam po ba kayo sa ganun? Marunong naman din po yung lutong lang po. Pinoy. Lutong Pinoy, lutong bahay. Bahay. Oo. Tsaka siguro yung mga napanood nyo po ba yung vlog namin kay Ate Vera? Opo. Ay mga ganun, no? Ang husay ng diskarte ni Ate Vera, di ba? Malakas yung kanyang business. Mga fishball, ganyan. Kung titingnan mo, kala mo maliit lang, pero alam mo ba kumikita si Ate Vera ng 1,500, 2,000, ganun sa maghapon. So yan ang malaking tulong.
yung binabanggit ko po sa inyo ay suggestion lamang, no? Pero syempre kayo pa rin ang magpapasya kung saan kayo komportable at kung ano yung inyong plano, no? So yun Ate Ning, tanggapin nyo po yung 12,000 pesos. Yan. Ito po ate. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,000. 12,000 pesos. Ayan. Sana makatulong at maibsan yung inyong mga alalahanin. Ano po? Ayun Ate Ning, pasalamatan din natin syempre yung ating mga ka-business na katukatuwang namin sa pagtulong, sa paglingap sa ating mga kababayang nangangailangan. Ayun maraming salamat Mrs. Ka-business. Maraming salamat po kay Sir Robert. Sa tulong niyo po ay nagpadala po ng 5,414. Kay Ma'am Purificacion, 5,000. Kay Ma'am Rosalina, 1,500 po. A total of 11,914. Yun po ay ginawa ko ng 12,000 po. Ayun palakpakan naman natin. Ayun, sa lahat ng aming mga sponsors, taos sa puso kaming nagpapasalamat, no? Yung mga sponsors natin noon pa at yung mga bago at yung mga darating pa, taos sa puso kaming nagpapasalamat. Napakalaking tulong po niyan, mga ka-business. Tumatanaw kami sa inyo ng malaking utang na loob. Ano po? Dahil sa paniniwala nyo at suporta sa aming adhikain na makatulong sa ating mga kababayan. Ayun bukod dyan, mga ka-business ay magbibigay din kami mula sa sahod naman namin sa YouTube, ano? Bali magkano po yan? 12,000. Ay magbibigay po kami ng 8,000 pesos, no? Yan. Pambili ng gamit po ng mga anak ko sa school. So yan po, yung 8,000 pesos ay galing sa sahod namin sa YouTube. At syempre, salamat po ng marami sa lahat ng mga viewers. At kayo po ay kasama namin. Parang kayo na rin po ang nag-abot ng tulong sa kanila sa pamamagitan ng inyong panonood. Yan, maraming salamat mga ka-business. Thank you so much po. Ito po mga business. Ito po ata, 8,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000. A total of 20,000 pesos. Ano po mga ka-business naming minamahal. Sobrang sarap din o saya ng aming nararamdaman ngayon kasi nga si Ate Ning ay isang OFW at napakarami nating mga viewers na OFW na walang sawang sumusuporta sa Ka-Business Official. Ayun, salamat. At Ate Ning, malaki ang aming paniniwala na kayo ay makakaraos din, magiging maayos din ang lahat. Ano po, huwag lang kayong masiraan ng loob, huwag kayong panghinaan ng loob, ano? At saka syempre yung ating pagpipray, yun ang number 1, no? Yung gabay ng ating Panginoon Diyos. So yun Ate Ning, may gusto po ba kayong sabihin o pasalamatan? Una sa lahat po, salamat po sa Panginoon. Dininig yung dasal ko na may darating na tutulong sa akin kasi hindi ko po alam kung saan po ako hihingi ng tulong dahil pasokan na yung mga anak ko, wala ang pambiling gamit. Hiyang-hiya na po ako sa mga nautangan ko, kaya maraming salamat po na kay Ka-Business Family Official na sila po yung binigay sa akin na daan na magiging malakas ako para sa mga anak ko. Maraming salamat po Kuya, Ate, Walang Papa anuman, Ate Ning. Dens. Thank you very much po. Lalo sa mga kagwang. Malaking tulong na po to sa amin.
So ayun, siguro ay magbibigay lang ako ng payo, no, sa mga bata, mga anak. Tumulong kayo kay mama nyo, ha, at mag-aral na mabuti, tuparin nyo yung mga pangarap nyo, at saka kung maaari ay wag muna kayong lumagay sa pakikipag relasyon, no, para wag kayong makapag-asawa ng maaga kasi bata pa itong mga ito. Yung panganay ay ilang taon? 19. Yung sumunod 16. At si bunso 13. mga bata pa kayo, ha. 13 siya. Malaking bulas. Tapusin nyo pag-aaral nyo, ha, para pagdating ng araw ay ginhawa naman, no. Tsaka lalo na ngayon wala na si papa nyo, diba? Thank you pa kasi kahit wala ka na, alam namin na ginagabayan mo pa rin kami nila mama. Thank you kasi kahit sobrang hirap na pinaparamdam mo pa rin na andyan ka, hindi mo kami pinapabayaan kahit wala ka na. Thank you pa. Laban lang, nak. Kaya niyo yan. Si kuya, may gusto kang sabihin, kuya? Papasalamat po ako sa team po ng ng ka-business po, sa pagtulong po, sa lahat din po ng mga sumusuporta rin po sa inyo, tsaka tumutulong po. Yun lang po. Maraming salamat po sa ka-business dahil kahit dito pa na may na kami, pantustos na kami sa pag-aaral namin. Sana matagumpay namin itong na lumago yung pinibahan namin ng business. Sana. At para makatulong din po kami sa iba. Walang anuman, ha. Yan ay bukal sa puso namin at masaya kami, no. Masaya kami na kahit paano ay natulungan namin kayo, ha. Ate Neng, lakasan mo loob mo. Salamat po talaga. Lakasan mo loob mo, Ate Neng. Kailangan ka ng mga anak mo. Pangako ko po sa mga anak ko na hindi na ako aalis ulit. Nandito lang po ako sa inyo. Gagabayan ko po kayo dito. Sama-sama tayo sa hirap. Saka wala namang pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon na hindi natin kaya, di ba? Kakayanin niyo po yun kasi at least sama-sama kayong buong Kailangan nyo ang isa't isa. Oo, no? At kailangan magtulungan. ako, naniniwala ako, bagaman syempre andun yung aking mataas na respeto sa ating mga kababayan na mga OFW, dyan nagsisikap, naghahanap ng mabuting kapalaran, ay kahit dito sa sarili nating bansa, 'di ba? Sabi nga nila, kung meron lang ibang paraan ka business, ba't pa kami aalis, 'di ba, no? O kung meron lang maibibigay sa aming magandang pagkakataon, hindi namin iiwanan yung aming mga mahal sa buhay. So yan yes, opo. Ate Neng, yung blessing na natanggap nyo po, ang pakisuyo lamang namin ay maging maingat at matalino, no, sa pag-google. Siguro kung hindi naman kalalabisan at wag nyo na po sanang isipin na kayo aming pinangungunahan, unahin nyo yung para sa inyong magiging hanap buhay, yung pagkakakitaan. Ano po? Ayun, so huwag na iyak. Kaya yan, at saka nandito lang naman kami, Ate Neng, no? Basta yung opo, basta yung yung patungkol doon sa paglipat ay
siguro pag-aralan nyo mabuti, pag-usapan nyo, no? Pag-usapan yung ng mga anak mo. Opo. At kung sakali man, huwag ka mag-alala kasi kami naman po ay bukas, no? Bukas ang aming mga palad para kayo ay tulungan, no? Maghahanap-hanap na rin kami ng pupwede yung maging panibagong tirahan. Ayan mga ka-business, salamat po ulit ng napakarami sa inyo. God bless po sa ating lahat. Mahal na mahal po namin kayo at patuloy kami na tumatanaw ng malaking utang na loob sa inyong suporta po mga ka-business. At saka syempre sa ating Panginoon Diyos ang lahat ng kapurihan. Kami ay mga abang kasangkapan lamang. Yan, God bless sa atin. Bago kayo umuwi ay mag-relax muna kayo. May painumin muna ng tubig ito si Ate Ning. Opo. Mga mababait yung mga anak niya. Thank you po talaga ng marami. Alam mo Ate Ning, napakaswerte mo pa rin sa kabila ng ganyang pagsubok na pinagdaanan mo. Kasi yung mga anak mo, mga sila, masipag mag-aral. Di ba? Nakwento mo kanina, matataas ang grado. Tapos hindi barkadahin. Mga mababait, magalang. Yan ay kayamanan mo, ha? Diyan ka huhugot ng lakas. Kasi ganun talaga tayo mga magulang minsan dumarating sa buhay natin na pakiramdam natin parang ayaw na nating ihakbang yung ating mga paa, no? Dahil sa mga pagsubok. Pero tingnan natin yung ating mga anak. Titigan natin. Dun makakakuha ka ng lakas. Sabi nga kayong kung ikay pagod na mangarap para sa sarili mo, mangarap ka para sa iyong mga anak. Ano? Yan, God bless po sa ating lahat. I love you all. Bira lang po tayo mga ka-business. Bira lang. Thank you so much po. God bless po.